ikaw ay aking pakikinggan. Kahit ano man ang iyong nararanasan, nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. O sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, oh, Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Welcome po sa ating 40 Days Journey in the Word, na kung saan po ngayon ay ang pang-ating Day 16. Maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta, patuloy na nakikiisa sa ating
pag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa mga nagbigay ng oras, ng panahon, sa mga nagnanais at nauuhaw na matuto sa kanyang salita. Kaya po, sige po, simulan na po tayo. Pero bago po ang lahat, gusto ko po muna, napakasarap po talaga ng kape, ano? Alam niyo po ba, dahil sa sobrang favorite ko ng kape, nag-research ako. Nagtanong ako sa Google, tinanong ko, ang ano doon, ano bang masamang epekto ng kape kapag nasobrahan? Marami ako natutunan talaga. Ang sabi po doon, isa sa mga natutunan ko, pag nasobrahan ka daw sa kape, sabi po doon, pagtanda mo daw, mataas daw ang risk na ikaw ay magkakaroon ng osteoporosis. Ang osteoporosis po ito ay sakit sa buto na kung saan ang mga buto ay magiging marupok. At usually, ito po yung nakikita sa mga matatanda, yung nakakuba po sila. Ayan, so may risk daw po pag ano. At meron din daw po, na kapag nasobrahan daw po ay nagkakaroon ng mga sleep disturbances. Ibig sabihin po nito, yung sleep cycle po natin ay nagugulo po. So may mga diyan na pumapasok yung mga may insomnia, mga nasobrahan sa kape, hindi sila makatulog, or yung sleep cycle ba nila ay hindi normal. Parang iba-iba ang time ng ano nila, tulog nila. So mga ganyan. Meron din naman po na research ko doon, pag nasobrahan ka din daw sa kape, ay map din naman daw sa sikmura. So yung mga nagkakaroon ng increase ng acid reflux, na kung saan po ay talagang yung nangangasim yung sikmura. So kaya usually pag mga ganyan, ang ginagamit nilang kape yung mga decaf. Sabihin yung hindi, kaya para hindi siya masyadong masakit sa tiyan. Nag-research din po ako, may nakita din ako doon, ang kape daw po ay para lang daw sa matatanda. Kasi daw po pag binigay natin sa bata, ang sabi doon, nakakaano daw, hindi daw sila lumalaki o tumatangkad. Ganon. Pero sabi po dun sa research ay hindi naman daw yung totoo. Pero kapag binigay daw po natin sa bata yung kape, ang maging usually cause daw po ay tataas yung kanilang heart rate, tataas yung kanilang blood pressure, magkakaroon din po sila ng mga sleep disturbances, yun ay mahirapan matulog or late matutulog, at may mga magkakaroon din sa kanila ng behavioral issues. Ang ganon. So nakita natin dito na pag sobrahan pala tayo sa kape, ang sobra talaga ay may effect sa atin. Talagang ang sobra ay masama sa atin. Pero may nabasa din naman ako doon, yung mga benepisyo ng mga kape. Talagang lalo tuloy ako na nahilig sa kape. Ang sabi po doon, ang mga benepisyo daw ng kape, una, bababa daw ang risk ng pagkakaroon ng diabetes. Anong klaseng diabetes? Type 2 diabetes. Kasi ang type 1 diabetes po ay para yun sa yung pinanganak sila, talagang may diabetes na sila. So juvenile po yung pambata. So, yung type 2 diabetes po kasi ito nakukuha kapag hindi maganda yung diet natin, or napapabayaan natin yung katawan natin. So doon pumapasok yung pagkakaroon ng type 2 diabetes. Pag nagkakape daw po tayo, bumababa daw po ang risk ng pagkakaroon ng diabetes. O, di ba? Kape na. Pangalawa po, sabi din daw, bumababa din daw ang risk ng pagkakaroon ng dementia. Ang dementia naman po, ito ay ang sakit sa utak kung saan ay bumababa ang performance ng pag-iisip natin, ng kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo mag-analyze. So in short, nagkakaroon po tayo ng pagiging makakalimutin. Ayan. So pag tayo daw po ay lagi nagkakape, bumababa daw po ang risk ng pagiging makakalimutin. O, diyan si makakalimutin dyan, kape na tayo. At sabi din daw po dito, maganda din daw po sa liver ang kape. Di ko lang alam, sabi kasi doon may mga beneficial effects daw ang kape sa liver, na kung saan yung naiiwasan ng mga sakit na nakukuha ng liver. Kasi ang liver po ang nagsasala ng lahat ng kinakain natin, iniinom natin, lalo na yung mga gamot, mga ganyang iniinom natin. So lahat yan dumadaan sa liver. So ang kape daw po ay nakatulong din sa pagpapaganda ng performance ng ating mga atay. At sabi nito po doon, nakababa din daw ng risk ng pagkakaroon ng sakit sa
puso. Diba po? So, talaga na nakakatuwa talaga yung kape, no? Sabi nila, hindi daw nila alam kung paano, pero daw, ang ginagawa daw nila, kapag may mga patients sila na may mga sakit sa puso, pinapadagdagan nila sa diet yung coffee. Siguro daw kasi, meron daw kasing yung effect yung coffee na kung saan mag-i-improve yung blood vessels at makakatulong yon sa magkakaroon ng good flow ng ating mga dugo. Good circulation ba? At isa rin daw pong nagkababa ng risk ng pagkakaroon ng stroke. Kaya po na-excite talaga ako kapag nagkakape ako kasi talagang since nakikita ko yung benefits na napakaganda at alam ko naman ang kape ay maganda talaga sa kalusugan. Hindi lang siya nagiging maganda kapag may dinadagdag na tayong mga sweeteners, mga sweets, chocolates, syrups, or kahit ano pa man. Meron akong trivia sa inyo. Habang nag-research ako, nakita ko doon, ang sabi daw doon sa Starbucks, since kape ang usapan, ang white chocolate mocha na size 20, ito daw po ay mayroon ay naglalaman ng 580 calories, 22 grams of fats, at 75 grams ng sugar. Yun po yun white chocolate mocha, size 20. So kung titingnan natin, sobrang taas ng calories at mataas ang sugars. Amen po ba yun? Tapos meron ding mga fats. Pero kung titingnan mo dito, ang sabi din daw doon, ang brewed coffee, yung regular cup ng brewed coffee ng Starbucks, ito lang daw ay merong 2 calories, 0 fat, and 0 sugar. Di ba kung titingnan po natin, healthy ang kape, pero kapag may mga dinagdag ka na kung ano-ano pang pampasarap, ay na-alter na yung effect niya. O yung imbis na nakakatulong sa atin, ito ay hindi na nakakatulong, nakakasama pa sa atin. Pero po, kahit ano pa mang usapin, ano pa man ang mga benepisyo, ano pa man ang mga risk na meron sa kape, ang katotohanan po ay sobrang sarap po talaga na magkape. Amen po ba yun? Kahit 3-in-1 pa yan, di ba? Kahit Starbucks pa yan, kahit galing 7-Eleven, basta masarap po talaga ang magkape. Amen po ba yun? Kasi po, lalong-lalo na kapag nagkakape tayo, tapos kasama natin yung mga kaibigan natin. Di ba po? Kapag kasama natin yung mga kaibigan natin, tapos nagkakape tayo, nade-develop po dun yung bonding, di ba? Nade-develop dun yung pagkakaroon natin ng yung stronger core ng friendship. Amen po ba yon? So mas nakikilala natin yung mga kaibigan natin, mas nauunawaan natin sila, at mas minamahal natin sila habang nakikilala natin silang gusto. Masarap din yung kape kasi binibigyan tayo nito ng lakas. Especially kapag tayo ay nagtatrabaho sa gabi. Diba? Ito yung pag nagkape ka, parang buboost yung energy mo na kaya mong tapusin yung task na kahit hanggang umaga. Alam mo yun na kahit panggabi ka, kahit puyat ka, pero pag nagkape ka, yung parang may instant vitamins kang ininom na biglang lalakas ka, magigising ka. So, diba? Masarap din ng kape kasi pag umiinom tayo ng kape, nare-relax tayo. Diba? Kumakalma tayo. Talagang pampakalma natin yan eh. Especially sa mga matatanda at may mga edad na. So, yan. Salamat po sa mga nagkakape. At nagkakape din tayo. Masarap din magkape kasi nakakaano siya talaga. Nakakabigay sa atin ng good mood. Diba po? Gumaganda yung pakiramdam natin. Nawawala yung mga stress natin. Diba? Yung iniisip natin ay nagki-clear. Amen po ba yun? At talagang kumakalma ang ating pangangatawan. Kaya po natutuwa ako kasi may napanood po akong isang Kristiyano. Ang sabi niya doon, dapat daw po, tayong mga Kristiyano, dapat daw po hindi mawawala sa atin ang kape. Dapat daw po kung tayo nakilala sa Panginoon, hindi dapat tayo nawawalan ng kape. Dapat nasa buhay na natin ang kape. Dapat daw ay lagi nating ginagawa ang pagkakape. Dapat lagi tayong nagkakape. Para daw po siguro malaman natin kung para kanino tayo bumabangon, diba? Or kung paano natin sisimulan ng araw. Pag Kristiyano ka daw po, kailangan hindi mo kayang mabuhay kapag wala ng kape. Dapat ang kape ay parte na
ng iyong pang-araw-araw na gawain at nakaprogram na sa'yo, everyday dapat ikaw ay nagkakape. Ang kape po na ito, mas sinasabi ko, itong kape na to na iniinom ko, ito ang kape nagigising or gumigising sa ating mga katawan. Kapag tayo napapagod, kapag tayo ay kailangan natin magpahinga, kailangan natin mag-relax, ito ang kape na to ang gigising sa ating mga katawan. Pero po ang kape na i-share ko po sa inyo ngayong gabi, ang kape po na to ay ang gigising sa ating mga kaluluwa. Ang gusto ko pong i-share sa inyo ay kape. Kausapin ang Panginoon everyday. Kaya po tunay, no, kapag tayo po ay isang Kristiyano, tayo sumusunod sa Panginoon, dapat hindi na sa atin mawawala ang kape. Dapat lagi natin kinakausap ang Panginoon. Dapat laging everyday meron tayong nababasa or naririnig na salita ng Diyos. At paano natin kakausapin ang Panginoon everyday? Sa pamamagitan po ng ating mga Biblia. Amen po ba yun? Kaya po sabi sa ating text na makikita po sa Joshua chapter 1, verse 8. Sa NLT version po ang sabi po doon, study this book of instruction continually. Meditate on it day and night. So you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Sa Tagalog naman po, ASND version, sabi doon, huwag mong kakalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay ka. Isang text ko rin po sa Psalms chapter 1 verse 2 NLT, but they delight in the law of the Lord, meditating on it day and night. Sa Tagalog naman po, sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi niya ito ng kanyang pinagbubulay-bulayan. Pagpalaya po ang pagkakabasa ng salita ng Panginoon, tayo pong lahat ay sumandaling yumuko at manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita na aming pinasa. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita na aming pag-uusapan, na aming pag-aaralan, na Lord, ang salita mo, ang magbigay sa amin ng pangunawa, Panginoon. Buksan mo ang aming puso at mga aming pandinig, ang aming buhay, ang aming isipan, Panginoon, at tanggapin namin ang salita mo, Lord. Maraming salamat po, purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaya po sinabi nung dito, no, kapag tayo po ay Kristiyano at tayo sumasampalataya sa Panginoon, dapat po ay, sabi doon, ay araw-araw dapat natin na kinakausap ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa, sa pamamagitan ng pakikinig po ng kanyang salita. Sabi po sa ating text na huwag nating kalimutang basahin at pagbulay-bulayan pa. Diba? Doon na nga po lang sa una, marami na sa atin na bumabagsak eh. Lagi nating nakakalimutan na magbasa ng salita ng Diyos. Tapos pagbubulay-bulayan pa natin, yung pag-iisipan talaga, pag-aaralan pa natin. So, ayun po yung challenge sa atin, no, na huwag nating kalimutan sa bawat araw, kape, kausapin ang Panginoon. Everyday, huwag po nating kakalimutan ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan natin ito, araw at gabi. Sabi doon, para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito at ang pangako, kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay ka. Amen po, no? Napakagandang pangako ng Panginoon. So, kaya po sa bawat araw, tayo po lagi ay magkakape. Amen po ba yon? Tulad po ng kape na ito, na iniinom ko ngayon, na sinasabing nakakagising ng katawan, ay may magandang mga benepisyo at marami tayong natututunan. Ganon din po ang kape. Sinasabi natin na kausapin ng Panginoon everyday, na nakakagising ng ating mga kaluluwa, ay meron ding mga benepisyo. Meron po akong gustong i-share sa inyo na ilang mga benepisyo na kapag tayo po ay laging nakikinig, lagi pong nagbabasa ng salita ng Diyos. Marami po talagang benepisyo ang pakikinig at pagbabasa ng salita ng Diyos. Bibigyan ko lang po kayo ng 5. Itong 5 na pinili ko po, ito po yung talagang nangusap sa akin na talaga ito yung top 5 ko talaga na benefits na kapag ako po ay nagbabasa, ako ay nakikinig ng salita ng Diyos. Marami po tayong matututunan, marami po tayo na
ipapahayag sa atin ng Panginoon. Maraming revelation ang Panginoon sa atin. Kapag tayo po ay nagbabasa ng kanyang mga salita. Hindi lang po yan para sa atin kasi po ang salita po ng Diyos dito po. Mami, nag-close ako. Ayan, welcome po ulit sa aking pagbabalik. Sensya na po. Ayan, so gusto ko lang pong i-share ulit na may mga ilan po akong gustong i-share sa inyo about mga benepisyo, mga benefits of reading and hearing the Word of God. Mga benepisyo na pwede nating makuha kapag tayo po daw ay laging nagbabasa at laging nakikinig ng salita ng Diyos. Una po dyan, it deepens your relationship with God. Sabi daw po dito, kapag tayo daw po ay lagi nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos, ang relasyon daw natin sa Panginoon ay lumalalim. Ibig sabihin po nito na lalo nating nakikilala ang Panginoon, na habang tayo nagbabasa at nakikinig ng kanyang salita, mas nakikilala natin ang Panginoon. At pag mas nakikilala po natin ang Panginoon, mas nalalaman po natin kung sino siya, kung ano ang tibok ng kanyang puso, nalalaman din natin ang kanyang kalooban at ang kanyang mga plano sa ating buhay. Amen po ba yon? Parang kaibigan po, tulad ng sinabi ko kanina, kapag naalala ko tuloy yung mga friends namin pag nasa Manila kami. Lagi kasing mga mga coffee lovers po kasi kami. So every time nalalabas kami at magkakape, lagi kong ang saya lang namin kasama. Every time na nagkakape kami, talaga na nararamdaman ko talaga na yung lumalalim ang aming yung mga ugnayan, ang aming mga mas nakikilala namin ng isa't isa, yung mas nami-miss namin ng isa't isa, mas nagiging close kami sa bawat isa. Ganoon din po pala kapag nagbabasa tayo, pag binigyan natin ng oras ng pagbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos, mas makikilala po natin ang Panginoon at mas malalaman natin kung ano yung pinapagawa niya sa atin, ang kanyang mga pangako, ang kanyang kalooban, mga plano niya sa ating mga buhay. Sabi doon sa James chapter 4, verse 8, sabi po doon, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Amen po ba yun? So yun lang pala, lumapit po tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikinig ng kanyang mga salita at lalapit po siya sa atin. Ang Panginoon lang naman po sa atin ay lagi naghihintay. So may mga pagkakataon talaga na hindi tayo nakapagbasa ng salita niya. May pagkakataon kahit manalangin, hindi tayo nakapanalangin. Pero ito po yung mensahe ng Panginoon sa atin ngayong gabi. Na sa bawat araw po ay araw-araw po tayong nalumapit. Kung may pagkakataon po tayo o yung iba walang pagkakataon, busy or may mga ginagawa, mas bigyan po natin ng panahon at oras ang Panginoon. Lumapit po tayo sa Kanya. Naghihintay lang po siya sa atin at kapag lumapit po tayo sa Kanya, sa pamamagitan ng pakikinig at pagbabasa ng Kanyang salita, mangungusap po sa atin ang Panginoon at mas makikilala po natin siya. Mas mangungusap at mas mamumuhay po ang Panginoon sa atin. Mas makikilala natin siya at mas mararamdaman talaga natin na buhay ang Panginoon at siya ay kumikilos po sa atin. Amen po ba yun? So, yun po, nagbibigay po sa atin ng dahilan para lumalim ang relasyon natin sa Panginoon. Pangalawa po, it gives us spiritual strength. Kapag tayo daw po ay lagi nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos, ito daw po ay nagbibigay sa atin ng kalakasang spiritual. Kasi alam niyo po kasi sa buhay natin dito sa mundo, habang tayo nabubuhay dito sa mundo, talaga pong maraming pagsubok. Amen po ba yun? At ang mga pinagdadaanan po natin, kung iisipin lang po natin, kung
kung aalalahanin na po natin lahat ng mga pinagdadaanan natin o mga kinakaharap po natin, talagang nakakaubos po ng lakas. Amen po ba na? Physically, emotionally, and spiritually. Talaga nakaka-drain po talaga kapag na dumadaan tayo sa mga pagsubok at nararanasan natin yung mga paghihirap, di ba? Pero sabi do, pero kung tayo ay laging nagbabasa at tayo laging nakikinig ng salita ng Diyos, ito po ang mga salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng katatagan at lumalakas po ang ating loob. Kasi nalalaman po natin yung mga pangako niya. Amen po ba yun? So, sa pagbabasa po natin, sa pakikinig ng salita ng Diyos, nalalaman po natin na ang kanyang mga pangako ay totoo, ang kanyang mga pangako ay tapat sa atin. At dahil doon sa mga pangako na yon, ay yung nagbibigay tibay sa atin, sa ating pananampalataya, para magpatuloy po tayo. Kasi po ang salita po ng Diyos ay para pong vitamins yan. Na sa tuwing tayo ay may sakit, po uminom tayong vitamins o yung iba nga dyan ginagawang araw-araw May vitamins para araw-araw malakas, araw-araw kayang harapin ang trabaho ng buong magdamag. Diba? Ganun din po sa salita ng Diyos. Araw-araw po dapat tayong i-consume yung vitamins na to. Ito po ang vitamins po na to ay yung salita ng Diyos. Dapat po hindi ito mawala sa atin sa bawat araw. Kasi ang vitamins po na to na nanggagaling sa Biblia, ang salita po ng Diyos, ito yung magre-restore sa atin, ito yung magpapalakas sa atin, ito yung magbibigay sa atin ng kapahingahan, magpapaalala sa atin na mga pangako niya sa atin ay totoo at tapat. Amen po ba yun? Sabi po dun sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen po ba yun? So, ang espiritu, kung ang katawan natin ay nangangailangan kumain, diba? Required po yun araw-araw po kailangan natin kumain para po tayo ay hindi manghina, para tayo ay may lakas sa buong araw. Ganun din po pala, no? Ang ating spiritual na kalagayan, dapat daw po ay ating pinapakain. Dapat din daw po ay ating pinapalakas. At ano ang pagkain ng ating spirito? Ito po ay ang salita ng Diyos. Kaya po kapag lagi tayo nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos, ito pa ay magsisilbing kalakasan ng ating spirito, nakaharapin ang lahat ng pagsubok, at magbigay tayo at ma-remind tayo sa mga pag-asa ng Panginoon. At dahil doon, makakayanan po natin ang mga nararanasan natin, ang mga pagsubok na nakakaubos ng lakas. Amen po ba yun? Yung pangako ni Lord, yung salita niya, yun yung magre-restore sa atin, papanumbalikin ang ating kalakasan at papanumbalikin ang ating pagtitiwala at kalakasan na nagmumula sa Panginoon. Pangatlo po, kapag tayo daw po ay lagi nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos, it gives us peace in our hearts and in our mind. Kapag daw po tayo lagi nagbabasa ng salita ng Diyos, binibigyan daw po tayo nito ng kapayapaan sa ating mga puso at sa ating pag-iisip. Amen, no? Ito po yung kailangan natin sa mga panahon na to, no? Yung kapayapaan po na kahit anong pinagdadaanan, anong kinakaharap natin, may kapayapaan tayo at meron tayong pangako na pinanghahawakan ng Panginoon na kung saan nagbibigay sa atin ng kapayapaan na anumang hirap, kaharapin, anumang dumating, panatag tayo kasi alam natin kasama natin ang Panginoon at tapat ang nangako po sa atin. Yun ang Panginoon. Dahil po sa mundo na to ay punong-puno po talaga ng pag-aalala, punong-puno po ng kaba, punong-puno po ng problema. At ang mga itong mga sinabi ko, ito yung mga dahilan usually na yung joy natin ay nawawala. Joy stealer po kasi itong mga to yung mga worries, iba yung mga kaba natin, yung mga problema, yung parang iniisip natin, ano nang gagawin ko? Diba? Saan ako kukuha? Ano mangyayari sa akin? Yung mga ganun po, no? Talagang hindi yan may iwasan. Pero sabi po doon, kapag tayo ay lagi nagbabasa ng salita ng Diyos at nakikinig ng salita ng Diyos, binibigyan po niya tayo ng kapayapaan sa ating puso at sa ating isipan. I-remind tayo ng pangako ng Panginoon na magtiwala sa Kanya pag dumating tayo sa point na ganun yung nararanasan natin. Kaya po napakagandang benepisyo po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi hindi mo yan malalaman kapag hindi ka po nagbabasa at nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos. Amen po ba yun? So every time po tayo ay magbabasa at pakikinig ng salita ng Diyos, wag lang po nating basahin or pakinggan. Pagkus po talagang namnamin natin
nguyain po natin yung sinasabi dun sa salita ng Diyos. Para pag dumating ang point na nahihirapan na tayo, dumating tayo sa point ng mga marami na tayong pinagdadaan ng mga pagsubok, talagang babalik ka ng pangako ng Panginoon na umapit sa Kanya, na magtiwala sa Kanya. Amen po ba yun? At para maibsan lahat ng mga ating mga iniisip. Dahil po ang salita ng Diyos, ito po ay nagbibigay sa atin ng ilaw. Ang salita ng Diyos ay parang ilaw sa atin na nire-remind tayo na si Lord ay in charge. Na si Lord ay on hand. Na hands-on si Lord. 'Di ba, sa mga nangyayari. Na alam ni Lord ang lahat ng nangyayari. Alam ni Lord ang sitwasyon mo. Alam ni Lord ang nangyayari. Alam niya. At He is in control. Sabi po dun sa Psalms 119 verse 130. Sa English NLT po sabi doon, the teaching of your word gives light. So even the simple can understand. Sa Tagalog po, ang pagpapahayag ng iyong mga salita ay nagbibigay liwanag sa isipan ng tao at karunungan sa mga wala pang kaalaman. Amen po ba yon? Ang salita talaga ni Lord talaga ito yung nagbibigay sa atin ng ilaw na nag-guide sa atin patungo sa kanyang pangako. Amen po ba yun? Na kapag dumarating tayo sa point na tayo ay nahihirapan na, ito yung ilaw ng pangako ng Panginoon. No? Nalilingunin mo siya. Pag nasa madilim ka na pinagdadaanan mo, nasa kadiliman ka na pinagdadaanan mo, na hindi mo makita yung liwanag. At pag nagbabasa tayo niyan, ang salita ng Diyos, i-remind ka ng Panginoon, ito Here at my side, my strength, my life. Who will love me forever? Who will hold me through the night? Nagsimula ang lahat ng makilala kita. Pangarap ko'y nabuo sa pag-asang iyong dala. Salita mo ang nagbago ng pusong sugatan. Ikaw ang daan, ang buhay, katotohanan. Kasama kita magpakailanman. Hawak mo ako, hindi papabayaan. Sa bawat hakbang, sa bawat iyak, pag-ibig mo ang tanging sandigan ko. Kasama kita magpakailanman. Binigyan mo ng liwanag ang mundong nilalakaran. Naligaw man ang landas, di mo ako Maraming salamat po. Salamat po sa commercial. At tayo po ngayon magpatuloy na. Tulad po na sinabi ko kanina, ang salita po ng Panginoon ay nagsisilbing liwanag natin. Kung saan tanglaw siya kapag tayo nasa kadiliman at nasa pagsubok na nahihirapan na tayo, na hindi natin alam kung paano ang gagawin natin, ang pangako ng Panginoon ay nagsisilbing liwanag. Na kung saan susundan mo ang liwanag na yon at ipapaalala sa iyo ng Panginoon at ibibigyan ka niya ng kapayapaan sa iyong puso at sa iyong isipan. Amen po ba yun? Sa pang-apat po, kapag tayo daw po ay laging nagbabasa at laging nakikinig ng salita ng Diyos, it changes your character and the way of thinking. Amen po ba yun? Kapag tayo daw po ay laging nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos, babaguhin daw ng Panginoon ang ating pag-uugali at kung paano tayo mag-isip. Amen po ba yun? Kasi ang sabi daw po kasi noon, kung ano daw po ang lagi mong pinapakinggan, kung ano daw po ang lagi mong pinabasa, o
or ang lagi mong inaaral, yun ang huhubog sa'yo, sa iyong pagkatao. Kung ikaw po ay nag-aaral pa, siguro kolehiyo, kung ikaw ay isang guro, ang lagi mong inaaral ay yung pagiging guro, di ba? Ihubugin niya ng pagkatao mo para ikaw ay maging isang guro. Or ikaw ay maging isang doktor, ikaw ay maging isang abogado. Dahil yung lagi natin, ayun yung pinag-aaralan mo eh. Amen po ba yun? At hindi naman yun masama. Ang sinasabi lang po natin dito, kung ano yung pinapasok mo sa isip mo, kung ano yung lagi mong ginagawa, yun ang uhubog sa'yo pagkatao. At kapag daw po ang salita ng Panginoon, ang lagi nating pinapakinggan, ang lagi nating pinabasa at pinapasok natin sa ating pinapakinggan po natin at pinapasok natin sa ating mga puso. Alam niyo po ba, at ito ay lagi nating naririnig, babaguhin daw po ng Panginoon ang ating pag-iisip, ang ating mga pananaw, ang ating mga kilos. Amen po ba yun? Babaguhin ng Panginoon ang ating pag-uugali. Kasi kung dati inisip natin, meron talaga tayong pag-uugali na dati hindi nakakalugod talaga sa Panginoon. Amen po ba yun? Lahat tayo nagkaroon ng ugali na hindi nakakalugod sa Panginoon. Siguro kahit ngayon, meron tayong mga ugali na alam natin na hindi nagiging kalugod-lugod sa Panginoon. Pero kapag daw po lagi tayong nagbabasa, lagi tayong nakikinig ng salita ng Diyos, babaguhin niya ng Panginoon. Ang dating hindi kalugod-lugod na pag-uugali, ngayon ay babaguhin ng Panginoon. Bibigyan ng Panginoon ng pag-uugali na mas maganda, na mas kalugod-lugod sa Kanya. Amen po ba yun? Kung ang dati tayo ay hindi mapagmahal, pero nung pag tayo ay lagi nagbabasa, nakikinig ng salita ng Diyos, kikilos ang Panginoon sa atin. Kung dati ikaw ay hindi nagmamahal, ikaw ngayon ay mapagmahal na. Diba? Amen po ba yan? Kung ikaw ay dati malungkutin, laging iniisip mga problema, mga pagsubok, ikaw ay malungkutin, bugnutin, ganyan. Pero ngayon ikaw na ay may kasiyahan na. Lagi ng positibo ang iniisip mo. Diba? Dati ikaw ay walang kapayapaan. Diba? Pero nung lagi mong kinakausap ang Panginoon, ngayon ay meron ka ng kapayapaan. Amen po ba? Kahit na may mga pinagdadaanan, may kapayapaan ka pa rin nararanasan. Diba? Dahil yun ay nakilala mo na ang Panginoon. Dati naman kung ikaw ay walang pasensya, diba? Sobrang iksi na, kung meron kang pasensya, yung biskwit lang na pasensya ang meron ka. Or kung meron kang pasensya ay sobrang iksi naman ang iyong pasensya. Ang patience mo talagang bigla ka na lang nagbabago yung ugali mo, or simpleng lang, talagang basta yung patience mo ay nasusubok. Dati maiksi ang pasensya mo. Ngayon, nakikita mo, binabago ng Panginoon, humahaba. Amen po ba yun? Nagkakaroon ka na ng patience. Diba? Dati ikaw ay hindi mabait. Pero habang nakikilala mo ang Panginoon, kumikilos sa'yo si Lord, ikaw na ay nagiging mabait. Amen po ba yan? Dati ikaw ay hindi mabuti. Pero ngayon, ikaw na ay mabuti. Mabuti ka na sa mga giniisip mo, sa mga ginagawa mo. Dati ikaw hindi tapat sa Panginoon. Dati ikaw ay hindi faithful. Pero ngayon, nung nakilala mo ang Panginoon at mas nakikilala mo ang Panginoon, unti-unti mo natututunan, ay kailangan ko pa na maging tapat sa Panginoon. Tinuturuan ka ng Panginoon na maging tapat, hindi lang sa iyong pananalita, pagkos sa lahat ng iyong ginagawa, sa lahat ng iyong desisyon, ay nakikita na ang katapatan mo. Amen po ba yun? Dahil yun sa pagbabasa ng ating salita ng Diyos. Amen po ba yun? Kung dati ikaw ay magaslaw, siguro ikaw ay ikaw dati ay bigla-biglang ang tawag dito, mapusok ba? Parang bigla-bigla ka nang sumasabog, bigla-bigla ka na lang nagagalit. 'Di ba? Bigla-bigla ka na lang, or yung bibig mo ay walang tigil, biglang yung pasmado yung bibig, 'di ba? Laging galit, laging ganyan, 'di ba? Pero ngayon, ka na, gentle ka na. Amen po ba yun? Ka na, kalmado ka na. Meron ka ng kahinahunan. 'Di ba? Kung dati hindi ka mahinahon, pero ngayon mahinahon ka na magsalita, mahinahon ka na mag-isip, mahinahon ka na sa mga ginagawa mo. Kung dati ikaw ay walang control sa lahat ng ginagawa mo, sa pagsasalita, sa mga ginagawa, 'di ba? Sa lahat ng ginagawa mo wala kang control. Pero nung nakilala mo ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa at pakikinig ng kanyang salita, ikaw na ay nagkaroon ng self-control. Nakikita na sa iyo ang bunga ng Espiritu. Amen po ba 'yon? Kaya
importante po talaga na tayo ay nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos. Isa sa mga benepisyo ito ay babaguhin ang ating pagkatao at ang ating pamumuhay at ang ating anong way kung paano tayo mag-isip. Nakikita na ang 9 fruits of the Holy Spirit sa atin. Diba? Sabi doon, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Amen po ba doon? Dati mga ugali na hindi nakakalugod sa Panginoon, pero ngayon ay binago na ng Panginoon. Amen po ba yon? So, kapi na. Amen po ba? Sabi po dun sa Romans chapter 12, verse 2, sa English version NLT, sabi doon, don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Sa Tagalog po, ASND version, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Amen po ba yon? Magagawa lang po natin yan sa tulong ng Panginoon at sa tulong ng Holy Spirit. Kung saan siya yung naging guide natin kung paano yan, kung paano natin gawin ang mga bagay na yan. Hindi natin yan kaya sa sarili nating lakas. Lalo na kapag ng simula bata yan ang ginagawa natin, yun ang kinalakihan natin, kailangan natin ng tutulong sa atin. At ang tulong na yon ay ang ating Panginoon. Amen po ba yon? Panglima po at panghuli, sabi po doon, kapag tayo daw po ay laging nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos, sabi daw po dito, you turn away from sin. Kapag daw po lagi tayo nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos, lalayo tayo sa kasalanan. Bakit tayo lalayo sa kasalanan? Kasi nagiging malinaw na sa atin kung ano ang tama at kung ano ang mali. Kasi sabi po dati, sabi kapag matanda ka na, no, alam mo na ang tama at alam mo na ang mali. Pero bakit kaya marami pa rin pumipili sa mali? Alam naman nila yon na mali, pero ginagawa nila. Ito yung sinasabi po natin na kapag wala pong pagkakilala talaga sa Panginoon, ang mali ay nagiging tama. Amen po ba? At ang mali ay mali pa din. Kasi maraming nakakaalam ng tama pero hindi pinipili. At maraming nakakaalam din ng mali pero yun ang ginagawa. Amen po ba yun? Dito po kasi sa mundo natin maraming tukso talaga. Maraming temptation, di ba? Yung temptation po kasi yung mga tukso nandyan lang yun. Alala ko tuloy tinuro sa akin ni Pastor Florence dati. Ang sabi daw niya, ang tukso daw po ay parang isang ipon na lumilipad-lipad dyan sa taas mo. Lipad-lipad, dadapo-dapo. Ganun daw po talaga kasi yung tukso. Hindi yan aalis daw talaga. Kaya hindi totoo yung kanta na o tukso, layuan mo ako. Ayan. Hindi po daw totoo yun kasi daw dapat tayo ang lalayo sa tukso. Ang tukso po kasi ay palipad-lipad lang dyan sa ulo natin. Dadapo, ang masama lang daw niyan, pag yung dumapong tukso sa'yo, nilagyan mo ng pugad. Ibig sabihin po noon, pinatira mo. Ayun po kasi yung mahirap no? Kapag yung tukso ay tumira na sa'yo. Kasi pinahintulutan po natin. Pero kapag daw tayo nagbabasa at nakikinig lagi ng salita ng Diyos, mas nagiging malinaw po sa atin ang tama at mali. At hindi lang nagiging malinaw sa atin ang tama at mali. Bagkus binibigyan pa tayo nito ng lakas para piliin ang tama at hindi gawin ang mali. Amen po ba yun? Nag-isip po ba yung pinagkaiba? Kapag meron tayong Panginoon at meron tayong salita ng Diyos sa pinanghahawakan, mas napupush po tayo talaga at mas yung kalakasan ng pangako ng salita ng Diyos, yung salita ng Diyos mismo, ay ang nagtuturo sa atin na gawin ang tama. Kasi yun yung gusto ng Panginoon Yun yung kalooban niya para sa atin. Amen po ba yun? Kasi at ang pangako ng Panginoon, nire-remind tayo, di ba, na piliin mo yung tama. Na piliin mo yung tama. Piliin mo tong bagay na to. At huwag mong piliin yan.
Amen po ba yon? At ang lahat ng ginagawa sa atin ng Panginoon, hindi niya tayo kinokontrol. Pagkos nilalapit niya tayo kung saan tayo mas mapapabuti. Amen po ba? Sabi po dun sa Psalms chapter 119, verse 11, English version NLT, sabi doon, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Sa Tagalog version po is ND, ang salita nyo'y iningatan, ang salita nyo'y iningatan ko sa aking puso upang hindi ako magkasala. Amen po ba yon? Kapag nanatili sa atin ang salita ng Diyos na pinapakinggan natin at binabasa natin, hindi lang natin basta napakinggan, hindi lang basta natin narinig, bagkus na natili sa atin. Ibig sabihin po, sinabuhay natin. Ang mga salitang po na to ay mag-iingat sa ating puso na hindi tayo magkasala sa Panginoon. Iingatan tayo nito, ang salita ng Panginoon, na piliin natin kung ano yung nararapat, piliin natin ang tama sa paningin ng Panginoon. Amen po ba yon? Napakarami pang benepisyo po ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Pero ito lang po yung nais kong ibahagi sa inyo. Ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay nagiging dahilan para maging malalim ang relasyon mo sa Panginoon, mas makilala mo siya ng lubusan, mas malaman mo ang plano niya, ang puso niya, ang kalooban niya sa buhay mo, magbibigay sa atin ng kalakasang spiritual na makayanan natin ang lahat ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin at magbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating puso, sa ating isipan na kahit anumang mangyari, alam natin magiging okay sa bandang dulo dahil kasama natin ang Panginoon. Ang pagbabasa at pakikinig din po ng salita ng Diyos ay tutulungan tayo na baguhin ang ating pagkatao at kung paano tayo mag-isip dito sa mundong ito. Tutulungan tayo na mas mapabuti tayo. Amen po ba yun? Na mas maging Christ-like na katulad ng kanyang anak. Amen po ba yun? At kapag tayo lagi nagbabasa ng salita ng Diyos, sinutulungan tayo nito at iniingatan tayo na hindi tayo magkasala sa Panginoon. Kasi tutulungan tayo ng Panginoon na piliin natin ang tama at hindi yung mali. Amen po ba yun? Tutulungan tayo ng Panginoon na talikuran ang mga kasalanan at kamuhian ng kasalanan. Dahil po kasi kapag minamahal natin ang kasalanan natin, ibig sabihin po niyan ay kaaway natin ang Diyos. Ayaw po kasi ng Panginoon yon sa atin. Mas gusto niya po tayo na piliin natin kung ano yung nararapat, na piliin natin yung mga bagay na kung saan pinalayan na tayo ng Panginoon. Di ba kaya nga tayo pinalayan ng Panginoon sa mga ganong pinagdadaanan natin mga kasalanan? Kasi ayaw ni Lord yon sa atin. Gusto niya tayo mas maging better version of ourselves, mas maging okay tayo, mas maging kapaki-pakinabang tayo, at mas maging kalugod-lugod tayo sa kanyang harapan. Bago po magtapos, gusto ko pong iwanan ng verse na to sa inyo. Sa Matthew chapter 4, verse 4. Sabi ko na po ito kanina. Ang sabi doon, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Alam niyo po, kapag tayo nagbabasa at nakikinig ng salita ng Diyos, hindi lang po ito nakakatulong sa atin para mas maging mabuting tao, diba? Bagkus po, pinapalakas nito ang ating espiritu. Tulad nga sinabi ko kanina, ang katawan natin ay nangangailangan kumain. Kailangan ng katawan natin ng tubig. Kailangan ng katawan nating alagaan. Para ang katawan na to ay mabuhay, makapagtrabaho, may magawa. Amen po ba yun? Ganoon din po ang ating espiritu. Kailangan din po natin itong pakainin at kailangan din po natin itong palakasin sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain. At ang pagkain po ng ating espiritu ay ang salita ng Diyos. Kaya po dapat nating binabasa lagi at lagi natin pinapakinggan ang salita ng Diyos. Kasi po, na-experience nyo na po ba yun? Yung parang meron kang gagawin o meron kang iniisip o meron kang gagawin na kailangan mong tapusin, pero gutom ka. Or meron kang kinakaharap na problema, tapos gutom ka. Or meron kang sinusolusyonan ng problema. Meron kang tinutulungan or may ginagawa para masolusyonan ng isang problema. Pero yung nagugutom ka, di ba po ang hirap mag-isip, ang hirap kumilos, ang hirap, hindi ka makapag-isip ng magandang solusyon, hindi ka makagawa, hindi mo alam kung anong
gagawin mo, naguguluhan ka na. Alam niyo po, gano'n din po ang espiritu natin eh. Ang espiritu po natin ay nakikipaglaban sa ating sarili, ang ating laman, ang ating katawan. Dahil po, ang gusto ng laman ay ayaw ng espiritu po natin. Kasi po, ang ating katawan ay makasalanan. Ang ating pong katawan ay maraming kagustuhan na ayaw ng Panginoon. Amen po ba yon? Kaya kung ano ang pinapakain natin, kung sino sa dalawa ang mas pinapakain natin, siya ang mananagumpay. Kung sino ang aalagaan natin, siya ang mananagumpay at ang isa ay matatalo. Ayun yun po yun. Pagdating ng end of the day, pagkalipas ng araw, kung sino ang naghahari, ang katawan mo, ang espiritu mo, siya ang mangingibabaw. At kung sino ang pipiliin mo sa dalawa, ang espiritu mo o ang iyong katawan, siya ang mananalo. Siya ang magiging hari sa inyong dalawa. So kaya, ang sinasabi ko po dito, ang nais po kasi ng katawan natin ay ayaw ng Diyos. Amen po ba? Ang espiritu mo ay gustong manalangin, gustong magbasa ng Bible, di ba? Gustong mag-worship. Ang katawan mo ayaw. Ang katawan mo gustong matulog, gustong magpahinga. Amen po ba yon? Ang espiritu mo ay gusto gumawa para sa Panginoon. Gusto maglingkod sa Panginoon. Pero ang katawan mo ay ayaw. Ayaw mapagod. Ayaw ng katawan mo. Ang gusto ng espiritu, ayaw mong gawin ito kasi masama to. Ayaw ito pagawa sa ayaw ito ng espiritu kasi ayaw yan ng Panginoon. Pero ang katawan mo gusto ay gawin. Siguro may kapakinabangan sa katawan. Diba? Mas mapufulfill. Ganun po kasi ang laman eh. 'Di ba? Ang katawan po natin ay sumusuway sa kagustuhan po ng espiritu. Kaya dapat po palakasin po natin ang ating espiritu, pakainin po natin. Kasi kung titingnan natin yung katawan natin, siguro healthy, ang taba, malaking muscle, 'di ba? Napakaganda ng kutis, napakaganda, napakagwapo. 'Di ba? Yung iba nga pinapatahong sa pang-ilong, 'di ba? Nagpapadagdag pa ng mga kung ano-anong parts para mapaganda yung katawan. Diba? Pero kung titingnan mo ang mga spirito, malnourished. Amen po ba yun? Kaya po sinasabi natin dito, sa ating pagbabasa po at sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, pinapakain po natin at pinapalakas po natin ang ating spirito. Dahil po dahil hindi lang naman po nangangailangan ang ating katawan. Diba sabi sa Matthew 4:4, hindi lang sa tinapay. Sabihin, hindi lang sa pagkain na physical na bubuhay ang tao. Bagkus sa salita din ng Panginoon na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin po nun, mahalaga na pakainin natin ang ating katawan at mahalaga din na magkaroon tayo ng spiritual nourishment. Ibig sabihin po, alagaan din po natin ang ating spirito. Pakainin din po natin ang ating spirito, alagaan din po natin. At dahil po sa pakikinig natin at pagbabasa natin ng salita ng Diyos, nagbibigay po ito sa atin ng spiritual na nourishment na nagpapatibay po sa bawat mananampalataya at nagbibigay po ng spiritual growth sa ating mga mananampalataya. Amen po ba? So wag po nating hayaan na matalo ng laman ng ating espiritu. 'Di ba? Sabi po doon yung word of God itanim po natin sa mga puso natin, sa buhay natin. Wag lang po nating basta basahin, bagkos isabuhay po natin. At higit sa lahat po, ipakita natin na meron tayong salita ng Diyos at meron tayong Panginoon na pinanghahawakan at pinaniniwalaan. Amen po ba yon? So, sa lahat po ng mga nanonood, marami pong salamat sa pakikinig ng salita ng Diyos sa ating Journey of the Word. So, bukas po ay patuloy po namin kayong ini-encourage na patuloy po kayo na mag-tune in, patuloy po kayong makiisa at makisuporta po sa ating Journey on the Word. Sa ating pong pagtatapos, nais ko pong magandog ng isang maikling panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita na aming pag-aralan, sa iyong salita na ibinigay mo, Panginoon, na nagbigay sa amin, Lord, ng pag-asa, na nag-remind sa amin, Panginoon, ng kahalagahan, Lord, ng pakikinig at pagbabasa, Lord, ng iyong salita. Nawa, Lord, ang bawat salita na narinig namin, Lord, nagbigay sa amin ng encouragement, Panginoon, na sa bawat araw, Lord, hindi namin makalimutan ang salita mo na buklatin
na basahin, pakinggan at pag-aralan, Lord. At sa bawat araw, Lord, habang kami ay nagkakape, Panginoon, ay nagkakape din po kami, Panginoon, kasama mo na kinakausap ka namin sa bawat araw. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po minsan pa sa pakikinig. Minsan pa po, ako po si Pastor Elmer Badua, ang pastor po ng Acts Laguna. At bago po mag-end, nais ko po mag-iwan ng isang word sa inyo na sa bawat araw na lilipas, tayo po ay magkape. Kausapin po natin ang Panginoon. Huwag po natin kakalimutan yan na basahin ang aklat ng kautusan araw at gabi. At pagpulay-pulayan natin para masunod natin ang lahat ng nakasulat doon at sa ganon magiging maganda ang ating pamumuhay. Maraming salamat po. Salamat po and God bless you all. Kailangan nang marinig ang salita. Marami ng banta, malapit na ang pagdating niya. Kailangan nang marinig ang balita na si Jesus